sinabi rito, sabi niya, Hebrew chapter 13, no? Verse 17. Sa verse 17, sabi niya, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Nangangasiwa means yan ang nag-handle. Yan yung pastor mo o yan yung leader mo. No? Ngayon, ang sabi niya, sila ay may pananagutang magbantay sa inyo. Kung isa-isahin po natin ito, sabi niya, sila ay may pananagutan, sila ay mananagot. Ayan, ano ibig sabihin ng mananagot dito? Halimbawa, hindi ko magandang ang tawagin ito. Dito na lang sa table na ito. No, mananagot. Dito ka lang alam para yung mapagdiri mo. Dito. Yung sasabihin ko po sa inyo ay part ng ito ang dapat magiging ito sa training sabihin. Kaso, maganda po nga i-share pa rin kasi kausap ko pa rin dito lahat ng tema. Yung share ko po sa inyo ngayon ay ito ang isa sa pinakamahirap ng part ng pagpapasok. No? Isa sa pinakamahirap na part ng pagpapasok. So, totoo lang, madali lang po mag-sermon, madali lang presentation, pero itong part na to, parang mangiimbang. Ibig sabihin, hindi masarap, hindi madali. No? Kasi, halimbawa, sabihin natin, kung halimbawa, baguhan si, ano ba pangalan? Ha? Nicole po. Nicole. O nga pala, ito si Nicole. Nicole Liantan. Halimbawa, sabihin natin, ikaw, naging miyembro ka dito. Si Pastor Mulo ay mangangapasay. Hindi niya alam lahat ng solusyon, pero as you go on, habang nagpapatuloy ka rito, mag-a-adjust ka, mag-a-adjust sa pastor sa'yo. Ngayon, ito po ang sinasabi ko ng Biblia, pag dumating ang time na pumalya si Pastor Mulo sa pagpapastor sa'yo, either tataas ang anointing ni Pastor o bababa sa pagpapastor niya sa iyo. Sa madaling salita, yung tagumpay niya sa pagpapastor sa iyo, yun ang magiging basihan ng anointing niya. Failure to do so, failure ng mapastoran ka niya, ay magtutulog sa kanya ng pagbaba ng anointing. Ang hirap. Kasi tingnan niyo po, na-analyze po natin, hindi lang itong translation ito kasi isa sa pinakamababaw ito eh. Yung, ano bang tawag dun sa yung promotion mo ay nakadepende sa pagpapastor mo sa baba. Hindi lang si Pastor Bulo ang tinutukoy mo rito, magiging mga nangangasiwa. Hindi lang si Pastor Mulo, kundi pati ako. Pati ang mga pastor, ang mga bisita dito, ay dahil sa nakalangit tayo. Maging sila. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa o mga leaders ninyo, sila ay may pananagutan, may duty sila. Ito ang duty ng mga pastor sa miyembro. Ito po kaya sabi niya, sila ay may pananagutang magbantay sa inyo. Pag hindi ko sabihin natin, halimbawa, no, isakto, ikaw malapit. Pag hindi ka nabantayan ni Pastora Eli, mananagot siya. Pag tinanong si Pastora Eli, ano nangyari kay Sakto? Hindi ko alam. Family size na yun.
No. Ang nakalagay po sa Biblia, dapat alam natin ang katayuan ng mga tupa natin. Know the state of your plant. Pag hindi mo alam, may mali. Ngayon, bakit? Maaaring sabihin ng pastor, miyembro mo ba yan? Tigas na ng ulo eh. Nakalagay po sa Biblia, miyembro mo yan pagka alam mo ang pangalan. Pero pag hindi mo alam ang pangalan, hindi mo miyembro. Kasi my sheep know my voice and I call them by name. Minsan yung mga mega church, yung mga malalaking simbahan, hindi na nila alam kung anong pangalan. Hindi na nila alam kung sino yun eh. Dahil ang laki ng simbahan, hindi na tupad. Okay, isa-isa po natin sabi nga, sila may pananagutan. Sila ay mananagot. At ang pananagutan po rito means ito ang basihan kung ikaw ay mapopromote o madedemote. Ibig sabihin, may paano? Nakadepende kay sakto. Yung pagdagdag ng anointing mo o pagbagsak ng anointing mo. Yes. Kasi pananagutan, ibig sabihin, parang ganito po. Yung gitara, dyan sa labas, eh may gagawin ako, parang gano'n ako, hindi ko maiwanan yung gitara, eh may pumuntahan na ako. Hindi ako mapakali. Ngayon, nakita ko si Nicole. Sabi ko, Nicole, pwede ba pakipantayan mo sa mo? Mga after 30 minutes, babalik ako, okay lang ba? Umuo ka. Pananagutan mo yan pag nawala. Although, hindi natin sisingilin pa si Nicole kung nanakaw. Pero nung umuo siya, means mananagot siya pag nawala. Maaring pagbayarin ka, maaring papalitan sa'yo, either may mawawala o madadagdag sa'yo. Pananagutan niyo. Kaya minsan yung mga pastor gusto maraming tempo, ako dapat tayo. Alam niyo, mga miyembro, yan ang nakakatanggal ng pagod pag nakikita mo masaya. Pero pag nagkakagulo na, yan ang nagbibigay ng pagod. Kasi sabi niya, may pananagutan sila. Kung ano sila pananagutan, hindi naman sa iyo, Jesus. May pananagutan. Yung kasi, kung hindi mo mapastora ng mga kamunti, paano mapapastora ng Diyos sa marami? Basihan yan eh. Kaya, itong tupa na ito, hindi mo pag-aari yan. Ang may-ari dyan ang Diyos. Tama po ba? Eh nakasalalay kay Nicole ang promotion ni Pastor. Nakukuha niyo mga kapatid. Meron pa rito, Pastor, nakilala ka na isang ugali ng tao parang hero type. Marami ano? Kahit saan naman eh. Alam niyo ba, meron pong isang tao na may mga lalaki siya, pero may mga babae, may daladalang logo eh, halikikan na gano'n na yung mga babae. Parang gano'n pagkukulang. Eh, lumipat yung logo. Ngayon sabi lang, kuya, pwede mong akyatin eh. 3 floor yan. Yung ano yung overboard, eh di ba taas-taas yan? Eh di magpaparas-paras siya. Para siya si Tarzan. Pwede mong kunin, ganyan. Eh ngayon, kung ako yun, eh ayoko nga, malaglag ako rin. Ngayon, sabi niya, sige, kukunin ko. Patawa-tawa, eh, galing naman ni Kuya. Ano, ang tawag mo, madaling papola. Eh, nakilala tayo ka naman. Diba? Ako meron. Ngayon, nung aakyat na siya, para magparas-paras siya, nakarinig siya ng boses. Narinig niya ang boses ng anghel niya. Yung nakabantay sa kanya na angel. Sabi ng angel, narinig niya, linaw-linaw, hindi ko akalain na ganito ka kahangal.
Sabihan siya ng anghel niya gano'n. Hindi ko makalain na ganito ka kahangal. Kasi minsan gumagawa tayo ng mga kahangalan, akala natin, babantayan pa rin tayo ng Diyos eh. Kaya kami, binigyan ka lang, bibigyan ka lang ng protection ng Diyos, pero unang-una, binigyan ka rin niya ng isip. Bakit ka magpaparas para kunin lang yung logo dahil gusto mo pasikat? Sabi ng anghel, hindi ko alam na ganito ka, kahangal. At ayaw kong tanggapin ang responsibilidad na pantayan ka. Yan ang sabi ng anghel. Ngayon, nung narinig niya, nakahawak na siya rin sa pag-aakyat na. Sabi niya, ayaw ko na. Nakukuha niya. Kasi yung anghel ang mananagot eh. May pananagutan yung anghel na protection siya. Pagkaso, doon sa kahangalan na gagawin niya, sabi ng anghel, ayaw ko tanggapin ang responsibilidad ng patayan. Kasi ang sinasabi po niya rito, pasakop kayo sa mga nangangasiwa, ito po ay kusang loob na magtitiwala ka sa pagka-spiritual ng pastor na bantayan ka. No? Ngayon pupunta ako dun sa medyo hard part na, kaya nga sabi ko, itong topic natin ngayon, ito isa yung mga mahirap na responsibilidad ng pastor. Ang sabi niya gano'n, sila yung may pananagutang magbantay sa inyo. Maniwala kayo, bilang mga pastor, magigising po kami dahil kayo'y ma-aksidente sa gabi. Magigising ka. May magsasabi sa'yo, gising ka. Kasi isang miyembro mo, may mangyayaring ganito. Kasi naalala ko po yung nagla-live ako, yung Facebook live, may aso kami nga lang nakawala. Nagla-live ako. Ngayon, yung isang kasama ko, kung tandaan niyo si Chinchin, kung kilala niyo po itong si Chinchin, biglang tinatok ng tao, sabi niya yung aso niya nakawala. Kanino sasabihin na nakawala yung aso, ay doon sa pwedeng pumigil. Hindi niya sasabihin niya sa mayor o sa janitor doon sa kabilang building. Hindi niya sasabihin sa isang stranger na hindi naman niya kilala. Sasabihin niya sa iyo kasi ito pwedeng pumigil. Kaya nga, ito ang sistema ng Diyos. Kung may mangyayari kay Nico, hindi pwedeng di malalaman ng pastor. Kasi yung calling mo nga ay alam din niya. Alam niya kapag gumaganong ka na. Sila'y may pananagutan. May pagbibigay sulit. No? Tapos ang isa pa rito, ito lang sa translation na ito Napunta ako tayo kapag uli-uli. Sila'y may pananagutan na magbantay sa inyo. Mga kapatid, ito po. Huwag kayo nagagaling kapag pinakikailaman ng pastor, yung love life nyo. Sabi nga nila paano mo sasabihin sa Diyos yan? Hindi alam ng pastor. Hindi tayo po pwedeng nagagalit kapag pinakikailaman ng pastor yung love life natin. Nakukuha niyo mga kapatid. Tapos sasabi pa niya rito, at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Meaning, magre-report ka. I-re-report ka. May problema ba dyan? Yes! May reporting na ginagawa ang pastor patungkol sa miyembro niya. Ano, re-report ni pastor? Alam ka naman pag sinungaling, ay, si Nicole, lagi yan nag-ano, Lord. Lagi yan nag-libre. Kung totoo, tama, pero kung hindi, hindi maniniwala ang Diyos eh.
May reporting na sinasabi ang pastor sa Diyos. Nire-report ka yan. Akala natin makakatakas tayo sa part na ito eh. Alam niyo ba ganito? May pong 4 na taong nag-away-away. Yung isa, si Job. Yung tatlo, yung kaibigan niya, kampihan itong tatlong ito against Job. Alam niyo kung ano sabi ni Lord sa kanila? Hilingin niyo manalangin si Job sa inyo kung hindi lagot kayo sa akin. Napakahalaga ng panalangin ni Job sa kanila kung hindi lagot sila. How much more yung pastor? Ang sabi niya, magre-report sila sa Diyos. At ano mangyayari? Ukol dito. Saan? Doon sa pagsunod mo sa kanila. Alam niyo, minsan may mga kayboy din ang mga tao na parang minsan nabibi ko na ako naiisa ko eh. Dapat pala ito sinabi ng pastor, susundin. Paano ko sinabi niya tumalon ako sa building? Hindi ko alam kung anong sipang ka nakabilang eh. Bakit sasabihin sa'yo? Dahil sino pastor ba yun? O may diferensya lang. Meron pang ganyan na, meron pang ganyan taga-rema na, taga si Baka ba? Bakit ang katwiran mo eh, paano ko sinabi yung pakamatay ang pambibira? May pastor bang ganyan dito sa rema? Na ano lang, masyado lang OA. Na parang, bakit lahat mo sinabi ng pastor? Hindi mo sa katabi mo, OA. Kailan ka maririnig si pastor mulo ng gano'n? Kailan mo maririnig si pastor batong ng gano'n? Walang ganyan. So, totoo nga lang, mas maluwag eh. Ito nga, sabi niyo gano'n, no? Ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkol eh. No? Mga kapatid, tatanungin ko po si Ate Alona. Halimbawa, Ate Alona, sino yung mas mahirap alagaan? Huwag na po kayo sumagot. Sino yung mas masakit? Hindi ko naman kilala eh. No? Sino ba yung mas lagi kayong pinapaiyak? Ganda lang ngiti niyo. Ay, ikaw! Sino yung laging nagpapaiyak? Hindi ko na po kayo tatanungin. Dahil nagkatsalan din na po yun. Pero sino ang lagi nakakapagbigay ng sama ng loob, sakit ng damdamin sa pastor? May epekto yan. Kaya ikaw, Merry Christmas ha. Sabi niya, bumisita lang ako ito, natawag pa ako. Sabi niya, magagalak sila. Something na meron. Bakit binigyan ng Diyos yung paano ko bang ginagawa ko dito sa harapan? Parang may kinalaman yung pakiramdam ng pastor. Parang may epekto sa harapan ng Diyos ha, sa paningin ng Diyos yung napapasaya mo ba? Yung pastor? Napapalungkot mo. Hindi naman tayo authoritarian. Nautos yung pastor, walang hindi naman ganun eh. Pero something na, tatanungin ko kasi ulit si Ate Elona, sino yung nakakapagpaiyak sa inyo palagi, no? Si Nathaniel ba? Si Nicole ba? Ano pangalan sa tabi mo? Anong kapatid mo? Si Karim ba? O si Jejemon ba? Sino? Somehow, meron yung nakaka-apekto ng damdamin mo at ang laking puntos nun sa harapan ng Diyos. Andiyan ba kayo?
Tapos sabi niya gano'n, no? Magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Somehow may yung emotional effect. Ikaw ba, mga Kristen, ikaw ba ay nakakabigay ng masaya o malungkot na epekto sa akin? Ano si Mara po? Mara po, asan ka? Ayun. Ikaw ba ay nakakabigay ng kasiyahan o nagiging parang toro ako ng leader mo? Gagan. Parang dahil sa ano ba tawag sa ganun? Inis mo yun. Gaganon ka? No? Lumalabas yung alam ng Diyos. Ayun, no? Alam ng Diyos kung nakakapagbigay galak ka o hindi. Tapos ang sabi niya, sa pagtupad ng kanilang tungkulin, stop tayo rito. Sasabihin sa akin ni Ken, sige, William Boy, ganito, ganyan. Kausapin ko nga, sabihin sa akin ni Ken. Sasabihin sa akin ni Abby, William Boy, pastor, ganito, ganyan. Pwede ba ikaw kumausap? Sabi ko, pwede ko kausapin. Sasabihin nila sa akin, sasabihin ni Abby, ang hirap sabihin. Ano yung gumagano'n yung tao? Yung namamalok-malok eh. Kasi ang hirap, paano ko para kang butiki na hindi mo alam kung paano kang umapit. Ang hirap pastoran nitong tao nito. Na paano ko bang sasabihin, paano ko bang i-correct na nakaka-relate ka, pastor? Nakaka-relate ka rin, ano? O, ay, di. Kasi ate Alona, nakaka-relate. Na paano ko bang sasabihin ito? Paano ba? Sabi niya, hindi ako masaya gampanan ng tungkulin ko sa mga miyembro nito. Hindi ako masaya. Mapapaganon ka eh. Kasi, bakit? Kasi hindi ka masaya. Na paano ko bang i-correct si Mara? May kapangalan ka sa yung libro ni Rizal. Mara ba tawag doon? Ha? Maria Clara, sorry. Mara Clara. Si Marimar. Pero parang ito si Marmari, kinanong mo rin? Si Marmari Emmanuel. Tingnan nyo ha, parang itong miyembro nito, ang hirap niya, paano bang sasabihin sa kanya yung dapat i-correct sa kanya na ang hirap. Ang hirap gawin ang tungkulin ko sa tao nito. Nakaka-apekto ka. Babalik sa iyo. Kasi po, ang isang pinakadahilan natin, kaya hindi natin masabi kasi, ayaw nating mawala. Tama ba po? Na, saka na lang natin ito kasi ayaw nating mawala. Kapamapiso. Umalis na, hindi na bumalik. Ayaw nating mawala. Kung hindi susunod. Kung hindi, sila'y makakapis. What is the meaning of na makakapis? Mamimig, hati. Mahati sila. Mamimig, hati. Ano pa yung mas mababaw na salita sa mamimig, hati? Malulungkot, tingnan nyo, yung kagalakan kanina, ngayon, lungkot, apektado ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, nakakatuwa ka pa kay pastor o nakakapingon ka na? Tingnan nyo, bakit sinabi ng Diyos ito? Na alam nyo, ang isang magandang, alam nyo, 4 na pastor po yung dumaan sa akin. Baliktad, ako ang dumaan sa 4 na pastor. Yung unang pastor, pangalawang pastor, pangatlong pastor, pang-4 na pastor, alam nyo, hindi ko binigyan ng sama ng loob yung mga yan. May mga utos sila na sinabi, hindi ko matanggap, parang, excuse me nagpapatugtog ng tomboy. Bahista namin tomboy. Lalaking kung kumilos. Nakadamit lalaki kapag tumugtog.
Talagang tomboy na tomboy. At nagdadala pa ng tomboy. Tapos maya-maya magbaback up yung tomboy. Pinapayagan ni Pastor. Sabi ko, mali eh. Hindi ba alam na mali ito ni Pastor? Hindi ba niya alam? Alam niya mali ito. Bakit siya pumapayag? Nakipag-usap ako. Sabi, Pastor, hindi ba parang may mali? Okay, alam niya na hindi ako sangayo doon. Pero sabi niya, ganitong gagawin natin dyan. May plano pala. Iba yung plano ko eh. May plano pala siya. Actually, hinilang nga niya ako, pray tayo. Sabi niya. Ako kasi reklamo, ang solusyon niya, pray tayo. Pero may plano siya kung anong gagawin. Alam niyo mga kapatid, kahit na, hindi ako paniwala baka matatayuin yung tomboy na tomboy. Tapos meron pa silang gustong backup singer, baklang-bakla, naka-makeup pa. Sabi lang ito, tomboy at bakla. Nagkalat ang tomboy at bakla. Gustong pakantahin yung tomboy, ay yung bakla. Talagang makeup pa eh, naka-makeup pa eh. Bakit mo pa kakantahin para lang mabigyan ng ministry? Bakit? Para hindi umalis yung bahan. Yung mga maling paraan yan eh. Ngayon, anong nangyari ko? Alam niyo, kahit na gano'n ang nangyari, hindi ako naging kontra sa kanya. Okay, pag-usap ako, nagtanong ako. Pero nung sinabi niya na may plano siya, okay na ako. Hindi ako naging problema ng mga pastor ko, apat yun. Actually, sila ang problema ko. Pwede ba yun? Yes! Kinuha ko yung blessing nila. May isa kami pastor noon. Pambihira, tingnan nyo ha. May bisita kami Amerikano. Pumunta sa bahay. Nag-sermon, ito na service. Ngayon, di Amerikano to. Eh, ang lakas ng anointing. Ang takas. Siguro mga 6-footer yung tapos itim siya, itim. Babae. Ang ginawa niya ngayon, nag-sermon siya, may patanggap ng tongues. Ay, bagsakan ng mga tao, slay ng mga tao. Ngayon, sabi ng nanay ko, mananalo. Kaya, bibigyan mo mananalo. Sabi ka lang, nasa envelope, hindi ko lang, siguro, mga, hindi ko matanda, siguro, 500, 300, maliit pa, mananalo ng panahon na yun. Ibibigay, envelope, sabi niya, Pastor, sabi ng nanay ko, kayo na po ang magbigay sa bisita natin. Alam mo, nung uwian na, nakita ng miyembro ng mate, yung envelope, nung nasa labas na, uwian na, tinitingnan niya gano'n. Sinisinan niya sa araw. Ibig sabihin, hindi niya binigay. Ilabas mo yan. Bakit di mo binigay yung pera? Pumalat na sa amin. Hindi mali. Pero alam niyo, wala ko sa posisyon i-correct yun. Hindi naman ako mas masaya sa kanya. Hindi ako maliit yung sakit ng ulo ng pastor. Nakukuha yung mga ko. Hindi ba kaya? Tapos ito pa. Di mo sa kagawin mo, tahimik mo yan. Nabusog ka? Meron isang babae po doon sa church. Wala pa kayo nun? Hindi pa kayo, Ang kayo yung mga bebe. Abay, ang ganda naman kasi ng girl na to. Napapansin ko, pag tayo uwian na, meron kanta tayo, may kanta, oh, I love you, may dalaw, ayun. Alam niyo ba yung kantang yun dito, parla? Oh, I love you, may dalaw, ayun. National anthem yan, di ba? Ngayon, yan yung tayo na magkakamayan. Papa, yung babae yung sinasabi ko sa inyo, sa ganda, karamihan ng lalaki sa church nakapila. Sabi ko, napakapangit yung tsura naman, hindi mga lalaki nakapila. Talaga, literal nakapila. Parang mamay. Tapos next,
Isa naman, kakamay. Next, linggo yung room. Sabi ko gano'n na, tapos sabi nga, sa akin, ba't ganito rito? Pinipilahan ka para kamayan. Eh, parang walang motive yung mga lalaki, di po ba? Bakit ang ganda eh? Ang kagandahan nito, itong maganda nito, nakakita ng cute. Ngayon, nagkapalagayan kami ng loob. Anong tawag doon? Ano yung sa inyo? Mukhang unggoy. At yung pinag-pray mo, ay kaso, 17 anyos ako. Kapupuin na nilang. Alam niyo, ginawa ng pastor namin, nakita talaga yung partner by partner na nalalabas. Kapag paglabas niya, nilalabas na. Pero banda doon, naka-holding hands na. Eh di pangit nga naman tingnan, di po ba? Tapos sasabihin ng mga tao, hindi naman yung mga born again dyan, sila din na nagkakatuluyan. Sila din na nagpa-partner. Alam niyo, nung kumbaga parang, ay, blessed ako, napasaya ako kasi yung gusto rin ako, di ba? O di, kumbaga, swerte. O hindi maganda sabihin na swerte. Bigla ba namang ay makinig ka rito? Bigla ba namang sinabi ni Pastor, bawal na ang ligawan? Babackslide ka na. Ano sasabihin mo? Lipat na lang tayo ng simbahan. Marami namang simbahan din Bakit ako magpapabawal? No? Bakit? Pati ba yung damdamin ko, kailangan bawalin? Alam niyo mga kapatid, sa Bible kasi meron yung tinatawag na administrative tsaka yung criminal case. Yung criminal case, nakapatay ka, kailangan kasubing magkaso sa'yo. Halimbawa, gano'n. Pero yung administrative, pag sinabi natin no smoking, sumunod ka. Kasi nakalagay sa Bible na bawal mag-smoke. Hindi yun may batas ang simbahan, sumunod ka. Kahit wala sa Bible, tulad dito. Kung paano kung sabihin dito na, bawal ang mga nakatsinelas. Saan nakalagay sa Bible yan? Talagang pasaway ka Naghahanap ka lang ng butas na makakabutas Sinabi na nga, paano kung sabihin ng pastor na, bawal ang lipstick na green, sumunod ka. Ngayon, sasabihin, gamitin mo ba yung wall of God para makapag-lipstick ka lang ng dilaw? Hindi ka na. Administrative ang tawag sa ganun. No? Kapag sinabing no smoking, pag sinabing bawal ang ligawan, sumunod ka. Ano nangyari ngayon? Alam niyo, hindi ako nagsakit ang ulo. Eh kung bawal, di bawal. Ikaw mahirap. Hindi ito na Jenny. Sabi sa akin, sabi ko, nakikinig ka ba? Ako pumayag na magpabawal. Yung girl, hindi. Yung girl, umalis ng simbahan. Nakipagbalikan sa ex niya. Ngayon, yung ex niya, nakapila pagpunta ng Amerika, nangyari, nabuntis. Sabihin mo na, nabuntis yung ex. Basta ganun yun. Nabuntis. Hindi naman siya mapakasalan kasi nakapila pa punta ng Amerika. So, hindi siya pwede magbago ng status. Nabuntis. At habang yung bata ay nasa kona, yung gano'n yung nakatali sa ganyan, gusto ko gano'n. Duyan pala, hindi ko na gano'n. Yung duyan nandito. Kakaganon nila, nahulog sa simento yung sabon. Bago. Lumaking abnormal. Ngayon, nakausap ko yung kapatid, ako ang sinisisi. Una-una, bakit daw kasi, ito pastor, ang pagpalimisi niya, bakit hindi ko pinaglaban? Ano ba naman yung pastor, pamilya, tutulungan pa niya ako? Sa Diyos pa ba yung babae niya?
Magsalita ka. Huwag kang sasagot. Sa Diyos pa ba yung ganyan? Galing ba sa Diyos yung taong yun? Bakit ka hindi ko pinaglaban? Hindi gusto sabihin, ilalabanan ko sa pastor. Pinatitigil lang tayo. Hello? Pinatitigil ko uminom ng beer. Pwede ka lang uminom pag malaki ka na eh. Joke lang. Pinatigil kami. Ako sumunod, siya hindi. Bakit ako hindi ko pinaglaban? Alam mo yung sinasabi nga ng Biblia. Gusto mo ba lagi kang kalaban ng pastor? Nakuha niyo mga kapatid. Merong mga sobrang higpit at sobrang luwag. Merong sobrang sakal at sobrang hindi sakal. Ang mahalaga, gawin mong masaya si pastor sa pag-aalaga siya. Kasi yung apat na pastor na yun, pinagda ko. Mga mali sila. Nakita niyo ba yung sinasabi, pinagda yung pera? Ibig sabihin, hindi niya binigay. Nandiyan pa kayo? Pinagda ko yung pastor kasi nakikita niyo po ba yung mga haliging yan? Ano ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Sabi natin ito. Minsan kasi pupunta ka sa simbahan. Bakit ganito rin? Bakit gano'n? Bakit ganyan? Bakit gano'n? Ang pangit naman ang ganyan. Bakit ang ganito? Bakit ito ang pinili na lugar? Walang signal dito. Dito rin may text si Mahal. Mga ganito ganyan. Bakit si Pastor? Puro ganito ganyan. Hindi mo ba alam? Kaya ka nilagay ng Diyos riyan, hindi para magkaroon ng ministry ng pamimintas. Nilagay ka ni Lord riyan para sumupuro ka sa mga pagkukulang ng simbahan. Sa ganun magiging blessing ka. At sasabihin ni Pastor, masaya ako na dito ka tumutulong. Ano po po, no? Alam mo na, tulad yung tripod na yan, pag tinanggal mo isa, magtutumba na yan. No, nilagay ka rito kahit si Pastor. Alam niyo ba, sabi po ni assistant dito si Pongki, kaya ni Reinhard Pongki. Yung magaling na evangelist, parang si Benny. Alam niyo, sabi ni Benny, siya yung assistant sabi niya, mabuti hindi mo iniisip na, ay siyempre, pag-assistant ka, pati paglalamang araw yung laundry ni Reinhard Pongki, tumutulong yung assistant Alam niyo, sabi ni Benny, mabuti na lang hindi mo pinupulgar si Reinhard Pongki. Sabi niya, pwede mong gawin, pero nilagay ako dito ng Diyos, hindi para maghanap ng mali, kundi maghanap ng may tutulong. Kaya nga, sabi natin, may mga pastor na sobrang higpit, sobrang hindi higpit, nilagay ka ng Diyos dyan para sumuport. Amin po ba? Huwag tayong makipot na hello. Ano sagot sa hello? Ay. Hindi pa kaya? Sabi niya, magagalak sila at masisiyahan sila, ano ba? Malulungkot sila, nakaka-apekto. At ito po yung bottom line nito Kung hindi, sila'y mahahapi. Sabihin ko na mahahapi, mamimigati, malulungkot, at hindi ka mapapabuti. Makakasama sa'yo yung lungkot ng Pasko. Hello? Pakitanong na. Pakitanong na yung katabi. Napapasama pa natin ang loob ni Pastor. Dapat pala, dinala mo lahat ng mga miyembro mo rito. Okay, lahat ng miyembro nyo. Pati miyembro, wala kang nilagay mo rito. Kasi sabi niya gano'n,
Kapag napalungkot mo ang pastor, mapapasama ka. May effect. Yung kalungkutan ni pastor ay makakasama sa'yo. Bakit? At katulad nga ng sinasabi ko po rito sa Pilipos, tulad ng sinabi natin, ang mga pastor ay nagre-report sa Diyos. Sasabi yan, susubo niya. At ang Diyos ay gagawin pala accordingly. Kaya nga, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Lord, sila lang ang tumulong sa akin. Yung time na kailangan ko sila lang. Andun ang pagre-report mo. Andun yung pagbibigay sulit. Kasi nakalagay dito sa ibang translation, yung last na, yung ending na, tapos na ang mundo, doon lang magbibigay sulit. Hindi. Kasi ongoing ito. Ikaw nagtatrabaho ka sa ospital. Tama? Anong ospital? Hospital. Hospital na? Tatanungin kita. How many times ka mag-report sa taas? Lagi. O hindi yung pastor pa, hindi pwede. Bakit gano'n? Pagka rapture nga, tulad siya magre-report, walang gano'n. Palagi lang yan. Lord, si Cristel. Lord, si Jenny. Ba't namin dito? Yeah. Why are you so happy? Because you have a lot of money? Amen. Yung pag-report ng pastor sa Lord may epekto sa pagpapala. Nakukuha niya. Kasi hindi ko na maamay isa-isa ito, siguro sa susunod na lang. No, kasi yung performance mo sa church ay may epekto sa pastor mo at sa kabilang dako, babalik ito sa iyo. Ngayon, Pastor Badong, Pastor Eli, Pastor Oge, Pastor Devani, sino ba? Yung mga local pastor mo dito, sino ba? Si Pastor Abi. Pagtulungan nga kayo sandali. Sabihin yung gano'n. Ang hirap pastoran mo. Tapos gamitin yung muso mo para magturo. Sabihin mo gano'n, ang hirap pastoran mo. Kasi bulungan yung katabi mo yun, ang hirap pastoran mo. Kilala kita. Ikaw, kilala kita. Ikaw ba yung tinawag ko noon nung tumakbo ko? Ha? Yung iniwan mo ako? Naalala ko to eh, bigla umupo eh. Ayan. Eh, ganito Brad. Ano ba, taga saan ka ba? Taga? Satsara. So, dito ka sa Mauban, ano? Okay. Halimbawa, sabihin natin, may mga ugali kasi ang mga miyembro na parang mahirap pastoran. Na parang kadalasan mananahimik na lang tayo kasi ang hirap. Gampanan. Naintindihan mo bang Jenny? Ang hirap gampanan ng pagpapastor sa pangit na to. Kasi hindi mo masabi kasi baka mawala, ma-open, magtampo, matisog, ano pa? Mangutang. Mag-backslide na yung hirap sabihin sa kanya na, ay, kababasa lang natin. Sabi niya, huwag niyong pinahihirapan yung pastor na pastoran kayo. Nasabihin natin pagkatapos nito, sabihin natin, ganun ka, wala lang yung reforma ganyan. Pastor, sa amin ang kabigay. Ano tawag sa ganun? Si Fernando, lapit kayo sa pastor niya mamaya sabihin niyo, Pastor, maluwag ka. Ibibigyan kita ng permiso ng pastoral ako. Hindi ako magtatampo. Promise. Wag lang na hindi mo papatiin sa birthday ko. Ibang usapan na yan.
na, bigyan mo ng permiso yung pastor na madali. Alam niyo ba nung unang panahon, nung may time ang concert natin, sino ba yung mga tumaga ng prayer ng mga Krista? Sino ba yun? Si Maribel. Sino ba? Yung mga dancer natin, sino ba yun? Si Antalan, di ba? Si Antalan. Tsaka ito, ang role nito nun Angel. Si gagawin mo. Ha? Ayan, sa taga-sayaw ito nun, sexy pa ito nun. No? Tapos, magsusuot yan ng kulay puti. Yung parang lady, white lady. Tapos, magsusuot yan ng pakpak. Dapat pakpak lang ang yan. Sabi ko, bakit parang pakpak ng paru-paro? Tapos bababa sa ano yan, sa sidewalk. Mag-iimbita. Nahihiya pa ito nun eh. Alam niyo po ba noon, yung mga dancer? Kahit sino ba yung demonyo natin? Si Simon! Ako may-ari ng buhok ng mga yan. Bawal magpagupit ang mga dancer. Hindi pwede akong may-ari ng buhok. Si Simon, grabe, gusto mo na magpagupit. Hindi mo ba alam, ikaw ang starring ko? Ikaw, star of the show. Ang haba ng buhok niya, di ba? Kasi nilalagyan ng style yan eh. Na isa nagpagupit. Inalis ko na. Sabi ko gano'n, ang tigas ng ulo mo. Alam mo nang ano, na ako ang may-ari ng buhok mo. Paano? Sabi sa akin nung yung mukha daw akong bakla. Pwede naman. Mukha daw akong multo. Pwede naman. Ikaw sabi, multong bakla, multong bakla. Di nagpagupit, tanggal ka ngayon. Kasi ako may-ari niyan. Kasi ini-style na niyan kapag ka nagsasayaw, nagpa-perform. Wala kang buhay. Kaya ini-style talaga yan. Alam niyo ba yung pastor sa totoo lang? Nakakuha niya. May karapatan yung pastor niya. Although, ang kapalit nito, hindi naman kamatayan, pero papangit buhay mo pagdating ng panahon. O sige, wala tayong mga pastor na matatagal. Nagpapastor. Kayo po magsabi sa akin, yung mga hindi sumunod sa akin, meron ba ang sumunod sa atin ang pumangit ang buhay? Wala. Yung sumunod sa atin ang pumangit ang buhay? Wala akong magandaan. Tagal ko na nagpapastor. Yung mga hindi sumunod sa akin, yung matitigas sa ulo, yun ang pumangit ang buhay. Sabi niya, everyday ang mga yan, usually pinag-pray ka niya. Yung blessing na matatanggap. May kinalaman yung pag-report ng pastor sa iyo. Huwag mo palulungkutin yan. Ngayon, sabi natin, wala po may abusadong pastor. May gano'n naman. Huwag mo mag-alala. Nasa Rema ka, wala akong kausap dito dito sa Rema. Wala ko, dapat nandito ka. Nandito mo sa Rema. Tanggalin po natin yung okay. Hindi mo parang sinabi ng pastor, pakasalan ko yung kapitbahay. Wala naman ganun sa atin, di ba? Pwede tayo magbiro. Pero, nakukuha niyo mga kapatid. Kasi every time, sabi, pag dumating ang time, tignan nyo, pag dumating ang time, pasensya na ikaw kasi ang laki mata mo. Pangalawa, hindi ang sa harap ako, dahil punta ka rito, sabi ko. Alam ko naman, naiintindihan mo ako. Okay ka ba? Kasi, alam mo na ikaw, hindi ko po sa may asawa kasi bawal. Pero lalaki, kung sa lalaki, pastor pwede. Babae, pastor, babae, pwede. Sometimes, ikaw magiging propeta ng Diyos sa atin. Hindi ang propeta. Hindi, ikaw magiging propeta ng Diyos sa atin.
Minsan malulungkot ako, may iniisip ako. Pero dahilan sa doon sa ang yung submission mo, gagamitin ka ng Diyos para kausapin mo. Ako po, may epekto yun na yung kung sino yung ka-close mo, kung sino yung masunurin sa'yo, ginagawang boses ng Diyos para kausapin mo. Yun ang isang power mo. Kapag ka nakakapagbigay ka sa akin ng kagalakan, nandiyan pa rin. Na halimbawa, ito rin to, alam ko ito yung core group tama? Na dahilan sa core group, core group na, ano ba yung sa ano, emoji na yung gano'n? Yung kulay yung blue. Kasi, pwede kang gawing boses ng Diyos para kausapin sa'yo. Dahil sa mabuting tupakan. Nandiyan pa kayo mga kapatid. So, huwag po natin sana kasi kausap ko ito buong tema. Kung mapapalungkot natin ang pastor natin, mapapasaya natin ang pastor natin, ito ay makakabuti o makakasama sa may repercussion. May payo. Amin po ba? At sa ano po, yung isang gusto ko na lang pangingin sa inyo dito. Kasi saan ba tayo pupunta? Swimming sa Samoa, saan? Lapabiel. Saan? Lapabiel. Lapabiel. Nakarating na ba tayo? Bago to. Ingat kayo kasi ang ulan po ngayon ay nakakabasa. Nagpabago na ang panahon. Tugtugan mo nga ako, magkano tayo sa iyo. Sino ba pwede ka umpit sa akin? I think ako was going to last. Ano bang pangalan mo? Sige. Dapat yung mga pastor magkakatabi, asa ba yung mga pastor sa iyo? Pwede mo dito kayo sa table na to? Okay. Hindi ba ni sino ba yung mga yung mga pastor na rito, pwede bang sumingin dito? Ay, hindi, okay lang doon. Okay lang. Ano ka alis? Kasi ngayon pastor dito, ayun yung mga local pastor dito. Sige. Jenny, naiintindihan mo rin sinasabi. Dito po, ito lang muna. Wait lang kayo dyan signal ako. Ito lang yung last ko. Ang isa po na masasabi natin successful yung pastor, yung successful siya. Ano ba sa Tagalog successful? Ilang taon ka? Okay. Ay, hindi ka na bata. Kaya mo mag-asawa? Bakit mo titingin na kayo dalawa? Ha? Ano ka nakatingin? Ang isang sign na successful ng pastor ay yung meron kang miyembro na pwede mong iyakan.
Alam niyo ba, ang mga pastor, emosyonal yan. Okay, totoo po. Yung nga lang, ingat kayo, babae sa babae, lalaki sa lalaki, kasi kapag kayo lalaki sa babae sa lalaki, magkakagustuhan kayo. Pero ang isang sign na successful ng pastor ay nakadevelop ka ng isang miyembro kung pwede mo iyak. Kasi ang pastor, superman lang yan sa pulpito. Pero sa baba ng pulpito, maraming problema yan. Mga personal ng problema ng pamilya, problema nila yung ibang tao. Wala kang problema sa sarili, kaya alam niyo yung mga pastor, ingatan niyo yung mga sarili niyo kasi pinapangarap kayo ng mga miyembro. Sabihin ka lang, sana si pastor okay na lang yung pangasawa ko. No? Walang bisyo. Pogi-pogi. Hindi na niligarilyo, hindi na ayaw ng alak. So, ikaw yung idol, na natapos tinitignan ka ng miyembro, lagi mo na lang yun. Bakit? Matulungan niya ako. Bakit? Kasi nangangarap sana ito na ang mapangasawa ko. Alam niyo ba na may mga nanay po sa church na nagre-reto na, Pastor, sana anak ko na lang ang pangasawa mo. Kasi yun po yung anak mo, patay ka. Hindi, kasi idol ka. Tinitingnan ka na sana ganito, sana ganyan. Kasi ang ganda mong asawa, kasi walang problema sa'yo. Hindi nila alam yun. Akala nila superman ka dyan, pero sa baba, pare-parehas lang. Bakit si Jesus kasi, same lang ang temptation na dinaanan natin na dinaanan nila. Yan, same lang yan. Tapos ito ba yung yung lagi ko naririnig. Bakit crush mo si pastor na may asawa na? Mamamatay din yung asawa niya. Lagi ko naririnig yung ganyan, maghihintay ako. Sa puso mo, nakakalunya ka na. Hindi, ang isang successful, yung isang, nakikinig ka, ikaw, ang isang successful na senyales na successful ka pastor, nakadevelop ka ng mga tao pwede mong iyakan. Yung tanggap yung pagkukulang mo. Tanggap nila na dito ko para sumuporta sa iyo, pastor. Hindi mo ko problema, hindi mo ko problemahin. Nandito ko para, Jesus! Nandun! Saan? Yung buhay mo siya. Hirap na hirap siyang mag-pray. Papatayin na siya bukas. Alam niya to. Sa sobrang hirap niya, tumutulo na yung dugo niya. Ang isip niya, magulo na. Bakit? Kinakarga na niya. Nagsisimula na niya kargayin ng gulo ng mundo. Yung walang kapayapaan. Kinukuha para magkaroon tayo ng kapayapaan. Sabi niya, kung maaari, hindi kalooban. Kung hindi kalooban, sabi ko, maaari, ayoko doon. Hirap na siya. Tapos sabi niya gano'n, pinalikan niya yung mga sabi niya gano'n, hirap na hirap ako, wala man lang nagtatanong sa inyo, kumusta ako? Wala man lang nagtatanong sa inyo kung kumusta ako. Saan yun? Wala man lang nagtatanong sa inyo kung saan ako pupunta. Naghahanap siya ng hindi ba ako pwede samahan sa problema ko? Sabi niya, Jesus. Yan kasi sinabi yan. Hindi pa ako pwede samahan sa prayer kahit sa oras mo lang. Yung pastor, naghahanap ng suporta. Panguli natin yun eh. Na pastor, nandito ka, ipaalam mo. Yung huwag yung palihim-lihim rin ay paalam mo. Kaya mo ganun. Pastor, nandito ako para tulungan. Anytime gusto mo magsabi sa akin, tara, inom tayo, hindi ganun. Pero andun yung pinapaalam mo na, Pastor, nandito lang ako. This week, may problema ako. This week.
Kasi, halimbawa, nabalitaan niyo na may sakit ako. So, sabihin niyo doon, kaya lang yung gawin. Mag-pay lang yun. Siyempre, hindi naman ako pwede magpakita ng kahinaan. Hindi ako pwede magpakita na yun na kaya. Kasi, mali. Hindi mo dapat pinapakita yung kahinaan mo sa atin. Pero siyempre, yun yung kabang. Alam niyo ba, yung paa ko, one time naman dito, mali. Ngayon, ang pumapasok sa isip ko, baka namamatay na yung paa ko. Hindi mo nararamdaman. Tapos, pag tingin ko sa yung ganito ng paa, itim na yung ilalim. Ala! Sabi ko, bakit itim na? Namamatay na ba yung laman ko? Ano mangyayari? Aakyat yan. Hanggang sa mamaya puputulin na yan. Sabi ko, itim na itim. Nasa picture pa eh. Alam niyo mga kapatid, sabi ko, parang ano po, gugulungan ka talaga ng mo. Wala. Sana nandito. Matatakot ka eh. Bakit itim na yung laman ng paa mo, ng daliri mo, yung pinakadulo? Ito, pinakamanhin. Ando sa isang cellphone ko. Hindi ngayon, sabi ko na lang ako, manin naman yun, siyempre itim na, parang umaakyat. Jadi puputuli na. Pagka umabot sa ganyan, wala nang pakiramdam, malamig na, putol na. Eh, siyempre, maraming gumukulo. Pero alam niyo mga kapatid, kahit pastor ka, meron kang dapat na, hindi ba ka pwede sa mga kakalaman? Hindi ba ka pwede sa mga kakalaman? Ako na may problema, yung pastor na, lagi ako sanay magbigay ng advice, tumulong. Pero ako naman, hindi ba ako pwede sa mga manalangin? Siya sabi, hindi ba pwede? Kaya na naman kailangan ng leader at tulong. Naalala niyo ba si Moses? Pagod na yung kamay. Bagsak na. Tinawakan ng dalawa. Kaya nanalo sila. Ingat po kayo na nakatingin sa mga pastor. Kasi kung may titirahin ng pastor, uunahin kayong tirahin. Ingat kayo ng mga ka-close ng pastor. Dahil bago makarating ang kaaway kay pastor, kayo muna. Kailangang bantayan niyo, pastor, bantayan niyo ang sarili. Kasi hindi yan mapukwento sa iba, pero andyan pa kayo. Ganun kahalaga ang trabaho nyo, ang ministry nyo sa pastor. Ilan ang Israel noon? Milyon. Hindi ba kayo nagtataka sa kabila ng milyon ng Israel, 2 tao lang ang tinawag niya para humawak sa kamay niya. At kung ka-close ka ng pastor, tinawag na. Ito ang mag-aalis ng pagod. Pero ito rin ang magbibigay ng pagod. Nandiyan ba kayo? Sabi niya, hindi ba ako pwede samahan? Pray sa oras. Hindi ba pwede na samahan niyo? Ang isang sign na nakadebero, na nagpunta, narating ang pastor, ay meron siyang pwedeng pagsabi. Amen? Meron kang mapag-openan sa loob ng grupo. At doon, sa mga nagdaang pastor ko, ang sabi ko doon, gamitin mo ako siya. Nakita ko yung mali, isang kateo pang mali. Pero pinakita rin sa akin ng Diyos, na huwag mo susukuan ang pastor. At
Tapos ang apat na yan, praise the Lord, nakuha akong blessing din. Amin po, nakuha ko yung anointing nila. At yung last na pastor namin, wait lang, nandun sa pulpito, sabi niya, asan si Boy? Sabi niya gano'n. Nanaginip ako, may pinakita ang Diyos patungkol sa iyo. Ang tinawag niya, ang pinapay niya. Pinakausap siya ng Diyos. Nakuha ko yung blessing mo. Aksyon, ano ko, natin sa simbahan. Amin ko ba? Hindi supposed to be, hindi kakayanin ng pastor yan. Kailangan niya tayo na. Amin ko ba? Ayan. Ngayon, siguro sobra naman ito, pero kulang pa rin. Hindi ba nag-o-operate kayo? Nagtatay, nagpa-partnership? Pero alam niyo po ba, pakutan niyo ng pastor. Hindi dahilan sa wala siyang pera, hindi dahilan sa na-appreciate. At kung, sino ba? O ay, sino ba? Sino ba pa? Ay, ikaw na. Hindi, ikaw na ano mo eh. Halimbawa lang, dumating ang tayo, nagpunta ka ng Amerika, UK, Australia, New Zealand, Europe, Africa, Ukraine. At ikaw ay kumita na limpak na sa labi. Pagbalik mo ng Pilipinas, hindi pwedeng walang pasalubong si Pastor. Kasi ang sinisigurado mo, kung nakatanggap ka, natamo mo ang tagumpay sa ibang bansa ay dahilan sa panalangin ng Pastor. Kuha yun, hindi ba kasi nakakalimot eh. Alam madalas yung sinasabi lang, pag nasa abroad na ako, walang problema. Pero pag nandun, nakalimot na. Andiyan pa kaya? Di ba magandang tayo dito? Puso ko iyong sinisiyasa. Siya tingin ang tingin kay Kamil. Kaya ba kasi? Sabi niya, tama ko ba? Pwede ba lang nga tayo, puso ko iyong sinisiyasa. Saan mo kinuha yan? Sandali. No? Mukhang nagtagumpay na sa ibang bansa itong musikero natin eh. Hindi na nakuha. Ano ganito? Mayroon. Pakiyakan mo nga sa kasi. Bakit magkahiya? Nag-pay day. Ate Marlene, pakiyakan mo naman si... Ang lahat kong hihingin Iyan ko babalik ang lahat ng aking ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ang lahat ko
Pagpingin mo kayo mga kapatid. This week, nagkaroon ng problema. Kasi pasok na, naman tayo ng problema. Sa totoo lang, sa pagpito lang naman tayo lang. Sa pagpito lang tayo, hindi nga lang, pero hindi nila alam, magtuwa natin. Same temptation na tulad sa kanila, katulad din yan. Alam niyo, this week, nagkaroon po ako ng problema. Nalaman ng isang kapatid. Nasabi ko naman, haharapin ko na naman itong problema ngayon. Pero alam niyo na biglang gumaan. Biglang nawala yung problema. Kasi may isang nag-message sa akin, text. Sabi niya, Pastor, nasa nito ko lang. Ay. Ang lamang namin nagawa sa'yo ay ibig. Ang lamang ibig o salamat po yun. Salamat Panginoon. Kilala mo ang lahat ng bagay ay ibig sa'yo. Salamat Panginoon. Tinutuloy ko ako. Sabi yan, lahat ng aking ay iyong alam. Mga kapatid, kaya nga ang pastor, may advisor pa rin. Tumatanggap pa rin tayo ng advice kasi hindi pa lang natin. At sa Bible, may counsel pa rin. Para may advisor, pastor. May nagpapaalala. At alam ko may mga tanong dito ko siya. Nasa si Chef. Nandito ko Chef. Bakit nandiyan ka? Dapat nandito ka kahit na. May baby na. Baby na rin namin yan. Hindi ka sa iyo. Mag-aarit. Makikibig ko. Dapat nandito ka. Ay, hindi. Sige, okay na. Ang lahat oh yeah iyak mo ang lahat ng bagay ang lahat ng
Ay, sige po, kaya gawin tayo sa din. Marami ka ka rito, dahil ikaw. Okay lang po, umupo. Kaya mag-alala kasi nasa Bible. Si Jesus ay umupo at nagtulog. Jesus sa atin. Halika rito. Ikaw ay lalapit kay Pastor mo, no? Teka muna. Magpamano ka? Pero bago ka magmano, sasabihin mo, Pastor, maraming salamat dahil itinulak mo akong maglingkod sa Diyos. Ngayon, masaya ka ba? Alam mo ba, nagawa niya itong puli niya sa iyo. Ngayon, ipag-pray ka niya na Lord, hindi mo siya ng mataas na anointing. Matatanggap mo yun. Kasi naging napasaya mo yung pastor eh. No? May balik yan. Kasi nasatisfied yung pastor na hindi siya nahirapang i-manage. Kaya hindi ko naman ganun makilala talaga ito. Hindi ko pangalan kung problema nito talaga eh. Kung may basta may bandel pa ito, alam ko. Pero may anointing na eh. Nakuha niya yung kanino. Kanino niya nakuha yun? Paano tum-transfer sa kanya yun? Kaya sige, magpasalamat ka kay Pastor, magpano ka ngayon. Hindi mo, Pastor, i-bless mo. Kunin mo yung blessing na sa kanya na hindi mo makukuha sa hindi mo Pastor. Nakukuha niya mga kapatid. Hindi mo makukuha yan sa hindi mo Pastor. Ginagalang ng Diyos ang plano mo. Tingnan niyo si Isa. Sino pa ba yung Isa? Si Isa, wala na siyang makuha. Bakit? Na-transfer na. O sige, habang sige, ka, mag-pray ka kay Pastor po. Ngayon, kung kayo yung mga miyembro din sino, punta lang kayo. Check, kung may mga miyembro ka, kunin mo na. Abi, asan ka? Kasi si Abi. Abi mo si Padong, sabihin mo, mahal, pasensya ka na sa akin. Yan, sige, hag-hag na. Puntahan niyo po yung mga grupo niya. Kung wala kayong grupo ito, kayo na lang mag-grupuhan. Yung may Pastor mo, yung may Pastor, puntahan niyo na, magpa-bless kayo. Magpa-bless kayo sa kanya kahit naman yun. Kahit walang may magpa-bless kayo. Kaya yung matalas na kayo may magpa-bless kayo. Magpa-bless kayo kay Pastor. Hindi naman kailangan mag-pray. Magpa-bless kayo sa inyo. Magpa-bless kayo kay Pastor. Hindi naman kailangan mahapag-pray.
Ayan kayo. Ayan kayo na.